Mapagpalang araw sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa nakikinig sa channel na ito. Isa ako sa masugid ninyong tagahanga at taga-subaybay sa bawat kwentong nakakatakot, lalo na sa mga aswang. Akala ko noon ay hindi totoo mga ito. Para sa akin ay haka-haka lamang ng mga taong walang magawa sa buhay. Pero nag-iba ang aking pananaw nang maranasan mismo ng aming pamilya ang matinding pagsubok na dumating sa buhay namin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gregory o sa palayaw na Greggy. Medyo may edad na ako at kasalukuyang naninirahan ngayon sa probinsya ng Ilocos Sur. Dito na ako nagkaroon ng pamilya. Isa akong guro dito sa aming lugar. At ang gusto kong ibahagi sa inyo ay ang aking naging karanasan nung bata pa ako at ng aking pamilya na hanggang ngayon ay hindi ko malilimutan. Lumaki ako sa isang probinsya sa Quezon. May kalayuan sa bayan ng barangay kung saan kami nakatira. Malawak din ang kagubatan sa lugar namin at mga nagsisitaas sa mga punong kahoy kung saan kami kumukuha ng mga panggatong namin sa araw-araw. Hindi ko nababanggitin ang baryo kung saan ako talaga lumaki sa kadahilan ng ayoko masira ang pangalan ng lugar na ito. 3 kaming magkakapatid noon. Puro lalaki. Si Kuya Baldo ang panganay. Nasa 20 na noon ang edad. Si Kuya Ramses ay 15 anyos. At ako, 13 taong gulang pa lang. Namulat na kaming 3 sa hirap ng buhay. Ang aking tatay Guido ay isang magsasaka sa bukid. Minsan ay pagkokopra ng niyog at pagtatanim ng palay. Ang aking nanay Lagling naman ay isang mananahi ng damit sa aming bayan. Kung kaya't sa musmos naming edad ay natuto na kaming tumulong sa aming mga magulang. Kahit gano'n ang hanap buhay ng aming mga magulang noon. Nagsusumikap sila na mapag-aral kaming 3. Kasalukuyang nasa kolehiyo na noon ang Kuya Baldo ko at kumukuha ng kursong criminology. At kami naman ni Kuya Ramses ay nasa sekundarya. Nasa unang baitang pa lamang ako noon. Dahil ako ang bunso sa 3, madalas ako ang sinasama ni nanay sa pwesto nito sa bayan para tumulong sa kanya sa buong maghapon sa pananahi. Ginagawa ko lamang ito tuwing wala akong pasok sa eskwela. Kahit na lalaki ako ay tinuruan ako ni nanay na manahi ng damit. Lalo na kung marami itong order. Lahat ng klase ng damit ay kayang tahiin ni nanay. Kaya't pati na rin ako noon ay medyo bihasa na rin sa pananahi. Ang Kuya Ramses ko naman ay siyang naiiwan sa aming bahay at gumagawa ng gawaing bahay noon. Samantalang ang Kuya Baldo naman ay sumasama kay tatay sa pagkokopra at minsan ay pagsasaka sa bukid. Nung kapanahunan ko ay hindi pa uso yung mga gadgets, tulad ng cellphone, television, computer games at iba pa. Sa simpleng paglalaro lamang namin ng bahay-bahay na tumpang preso ay masaya na kami. Kaya yung mga kabataan noon, disiplinado, tulad ko na maagang natuto sa buhay. Masaya na ako noon sa estado ng buhay namin kahit naghihikawas. Pero magpaganon pa man, hindi ko inaasahan na may mangyayaring susubok sa katatagan ng aming pamilya. Isang araw, kakatapos lamang naming mag-umagahan, ay naisipan kong maglaro muna sa labas ng bahay. Nagpaalam muna ako kay tatay na lalabas lamang saglit para maglaro sa bakuran noon. Pinayagan niya naman ako at sinabing huwag akong magtatagal sa labas dahil medyo tirik na ang araw. Nagbabalay ito sa akin na huwag pumunta sa gubat dahil delikado doon. Tumango ako bilang tugon at dali-dali nang lumabas ng bahay. Nang nasa bakuran na ako ay nakita ko ang 2 kaibigan ko na sina Lucas at Andoy na patungo sa gawi ko noon. Sila yung madalas kong kalaro at naging matalik na kaibigan na rin. Magkababata kaming 3. Pero minsan na lang ako sumasama sa kanila sa paglalaro gawa ng mas inuuna ko yung pagtulong ko kay nanay sa bayan. Nang makalapit na ang 2 ay nakita kong may nakasukbit na terdor sa leeg ni Lucas at Andoy.
Gawa ito sa patpat na kahoy ng bayabas, habang si Lucas naman ay may supot na hawak. Mukhang mabigat yon dahil punong-puno na sa palagay ko ay mga bato ang laman. Bato ang madalas naming gawing bala sa tirador. Napapangiti ako nang naisip na mukhang pupunta naman sila sa gubat para magtirador ng ibon. Agad akong inakbayan ni Lucas at inaya na pupunta kami ng gubat. Tol, mabuti naman at hindi ka sumama sa bayan ngayon. Tara, punta tayo sa gubat. Manirador tayo ng ibon. Pagyayaan nito habang nakaakbay. Nag-aalangan ako dahil nga sa binalaan na ako ni tatay noon. Saglit lang tol, magpapaalam lamang ako kay tatay. Baka hanapin niya ako mamaya eh. Pumasok ako sa bahay. Pagpasok ko ay si kuya lamang ang naroroon. Sinabi niyang umalis si tatay. Napupunta ito sa bukid para mangopra. Kay Kuya Ramses na lamang ako nagpaalam noon at dahil alam kong hindi niya ako papayagan kapag sasabihin ko na pupunta kami sa bundok. Nagsinungaling ako. Sinabi ko na pupunta lamang ako sa bahay ni Andoy. Nasa kabilang bahagi ito ng burol pero na mga panahon na yon, kapitbahay na yung tawag namin. Pinayagan ako ni Kuya Ramses. Inulit pa nito ang sinabi ni tatay na huwag akong pumunta sa gubat. Tumango na lamang ako at kinuha ko ang aking tirador na nakasabit sa likod ng pintuan namin. Lumabas ako at tinayaan ang dalawa kong kaibigan na umalis na. May kalayuan ang gubat mula sa aming bahay. Mga 30 minuto pa ang lalakarin bago makarating sa gubat na yon. Isang beses lang ako nakapunta sa lugar na ito. Nang minsang isinama ako ni tatay para manguha kami ng panggatong. Binilisan namin ang paglalakad dahil sobrang tirik na ang araw. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, nakarating na kami sa bukana ng gubat. Mataman kong pinagmasdan ang kapaligiran. Tahimik at tanging huni ng mga ibon ang naririnig namin noon. Marami din ang nagsisilakihang puno at napakataas na mga ito. Ilang sandali pa ay sinabi ni Lucas na papasok kami sa loob. Kinabahan ako. Tumutol ako sa sinabi ni Lucas. Baka maligaw kami sa loob at hindi na makalabas pa. Pero ayon naman kay Andoy. Ilang beses na rin silang nakapasok doon at kabisado na umano nilang daan papasok at palabas ng gubat na ito. Dagdag pa niya na kung mananatili lamang kami sa bukana ng gubat, ay siguradong wala kaming mahuhuling ibon nun. Ayon pa kay Andoy na kadalasan sa gubat, nananatili ang mga ibon, lalo pa at tirik na tirik ang araw. Dahil sa sinabi nilang dalawa, kahit kinakabahan man ay sumang-ayon na lamang ako sa kanila. Pumasok kami sa kasukalan ng gubat. Mukhang kabisado nga ng dalawang gubat dahil sa mga kilos nila. Alam na alam nila ang daan. Nauna si Lucas. Ako naman sa gitna at si Andoy ang nasa ulihan. Maya-maya ay lumingon sa amin si Lucas habang sumisenyas na marahan kaming dumapa sa damuhan. Nagtataka man ay sumunod ako. May itinuro sa amin ito mula sa hindi kalayuan. Sa isang puno ng akasya. Sinundan naman namin ang tingin ng tinuturo niya. Nakita ko na may isang ibon na nakadapo sa may sanga. Hindi ito pangkaraniwang ibon lang. Napakalaki nito na kagaya ng agila. Pero ang buong kulay ng pakpak at balahibo nito napakaitim. May mapupulang mga mata. Bigla akong nakaramdam ng takot nang makita ang itsura ng ibong yon. Hindi ito katulad ng ibang ibon na madalas kong nakikita na itim ang kulay ng mga mata. Sanay din ako sa ibong uwak. Pero yung ibon na nakikita namin ay mas malaki sa uwak. Kakaiba ang itsura ng ibon na ito. Hindi ito humuhuni na kagaya ng uwak nun, na halos hindi humihinto sa paghuni. Ilang sandali pa, hinubad ni Lucas ang suot nitong tirador. Kumuha din siya ng bato sa may sisidlan niyang supot. Maayos niyang inilapat ang bato sa gitna ng goma. Marahan kong kinalabit si Lucas sa balikat. Bumulong ako sa kanya ng, "Huwag mo nang pakialaman yung ibong yan. Baka alaga ng engkanto o baka tagapangalaga ng gubat." Pabulong na saway ko.
Pero tumawa lamang ito at nagwika na nagpapaniwala na naman ako sa kwento ng mga matatanda. Maging si Andoy ay pinipigilan si Lucas sa pag-aasinta sa ibon na nakadapo sa sanga ng akasya. Pero hindi ito nakinig. Hinanda niya ang kanyang tirador at inunat ito. Tinutok sa direksyon ng ibon na yon. Inasinta ni Lucas ang ibon na siyang tumama sa bandang hita ng hayop. Nahulog ang ibon na ito mula sa sanga. Bumulusok pa ibaba. Nagkatinginan na lamang kami ni Andoy sa ginawa ng aming kaibigan. Bigla namang tumayo si Lucas at nagtatatalon sa tuwa dahil tinamaan niya ang kawawang ibon na ito. Napapailing na lamang ako sa ginawa ni Lucas. Sa aming tatlo, si Lucas ang may katigasan ng ulo. Wala itong pinapakinggan kapag may gusto siyang gawin. Gagawin niya kahit pa pinipigilan siya. Agad na tumayo si Lucas para puntahan ang ibon na nahulog sa puno ng akasya. Kami naman ni Andoy tumayo na mula sa pagkakadapa at sumunod na rin kay Lucas noon. Nang nakarating kami sa puno ng akasya ay biglang natigilan kaming tatlo. Wala kaming nakitang ibon doon sa ilalim ng puno. Iniikot pa ni Lucas ang paligid ng puno dahil baka natabunan lamang ng damo pero wala talaga siyang nakita. Kahit na nahulog na balahibo ay wala din kaming nakita noon. Pero ang nakapagtataka, kitang-kita naming tatlo kung paano tinamaan ni Lucas ang ibon. Kung paano mahulog yun mula sa sanga ng akasya. Napamura si Lucas sa tindi ng inis nang hindi niya makita ang ibong tinamaan kanina. Sinabi ko na lamang sa kanya na baka nakalipad ng ibon palayo. Sa isip-isip ko pa, mas mabuting nakaligtas ang ibon na yon. Ilang sandali ang lumipas ay biglang dumilim ang kalangitan. Mukhang uulan kaya kaagad nang nag-aya si Lucas na umuwi na kami. Ayon sa kanya, babawi siya sa susunod na pagpunta namin sa gubat. Nagpatiunan na itong lumakad at sumunod naman si Andoy. Habang ako, patuloy pa rin ang pag-iisip kung paano nawala ang ibon na inasinta niya. Imposibleng bigla na lamang itong nawala. Kitang-kita ko kung paano nahulog ito sa may sanga. Nakasunod ako sa dalawa sa paglalakad ng sa hindi malamang dahilan. Napalingon ako sa aming pinanggalingan na puno ng akasya. Nagulat ako nang nakita na naroroon ulit ang ibon sa sanga ng puno na yon. Nakatingin ito sa amin habang nanlilisik ang mga mata niyang pula. Galit na galit ito. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi ako makagalaw na parabang naistatwa ako sa aking kinatatayuan noon. Naulinagan kong tinawag ni Andoy ang pangalan ko. Lumingon ako sa kanila. Hindi ko na malayan na may kalayuan na palang distansya nila mula sa kinatatayuan ko. Nang lingunin kong muli ang puno ng akasya, wala nang ibong nakadapo doon. Ipinilig ko yung ulo ko. Sinabi sa sarili na baka namamalikmata lamang ako. Kahit bagyang nanginginig sa takot ay tumakbo ako papalapit kay Lucas. Nang nakalapit na ako sa kanila ay nakita ko na nakasimangot ang dalawa. Dahil nagtataka sila kung bakit ako huminto nun. Ano ba, Greggy? Kanina pa namin tinatawag ni Andoy eh. Bakit ka nakatulala at nakatingin sa puno ng akasya? May nakita ka ba doon? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Lucas. Hindi pa ako nakasagot sa kanyang mga tanong. Nanatili lamang akong tahimik. Ilang saglit pa ay nagtanong naman si Andoy. Tol, anong nangyari? Namumutla ka. Nanginginig pa yung katawan mo. Ayos ka lang ba? Tanong ni Andoy, nasa boses ang pag-aalala. Umiling na lamang ako bilang tugon sa kanilang katanungan. Sinabi ko na lamang na medyo sumama ang pakiramdam ko kaya napatigil ako sa paglalakad noon. Sinabi ni Lucas na bilisan na namin ang paglalakad dahil unti-unti nang pumapatak ang ulan. Naglakad kami palabas ng kakahuyan. At nang makalabas, doon na nga tuluyang bumuhos ang ulan noon. Tumakbo kami pa uwi. Lakad-takbo ang ginawa naming tatlo para mabilis na makarating sa aming lugar. Basang-basa kami noon. Nang makarating sa bakuran ay nagpaalam ng dalawa kong kaibigan na uuwi na sa kanila.
Sinabi ko na lamang na mag-ingat sila pauwi nun. Agad nang tumakbo ang mga ito ng mabilis nang sa ganun ay kagad sila makauwi sa kanilang bahay. Nang mawala na sila sa paningin ko, doon ko na lamang tinungo ang pintuan namin na nakasarado. Agad akong kumatok ng ilang beses. Maya-maya lang ay bumukas ito. At si Kuya Ramses ang bumungad sa pintuan nun. Nakita ko yung pag-aalala sa mukha niya. Dali-dali niya akong sinabihan na maligo na nang sa ganun ay mabanlawan na ng tubig balo ng tubig ulan sa aking katawan. May paniniwala kasi sa amin na kapag naligo ka sa ulan, ay kailangang banlawan ng tubig sa balon o hindi kaya ay tubig sa gripo para hindi magkakasakit nun. Agad niyang kinuha ang tuwalyang nakasabit sa dingding at binigay sa akin. Agad ko naman itong kinuha. Tinungo ang aming palikuran. Nang makapasok sa banyo ay dali-dali akong nagbanlaw ng maigi ng katawan para hindi ako magkakasakit. Pagkatapos doon na ako dumaan sa aming kusina. Nakarugtong ng sala. Nang mapadaan sa sala ay nakita ko si Kuya Ramses na may binabasang comics. Hindi ko na lamang siya inistorbo. Dumiretso na lamang ako sa aking silid at nagbihis nun. Pagtingin ko sa orasan ay pasado 3:00 na ng hapon. Pagkatapos kong magbihis ay lumabas na ako ng silid at tumabi kay Kuya na noon ay abala pa rin sa pagbabasa. Nagtanong lamang ako sa kanya kung nasaan si tatay. Ang sagot nito, hindi pa umano nakakauwi simula nang pumunta ito sa bukid ni Kuya Baldo. Si nanay naman ay siguradong gabi na makakauwi gawa ng napakalakas nga ng ulan. Tumingin ako sa binabasa niya. Nagulat ako tungkol sa mga aswang yon. Hindi lingid sa akin na mahilig magbasa ng kwentong nakakatakot si Kuya Ramses. Madalas ito ang kanyang libangan at mas gusto nito na sa bahay lamang kaysa maglaro sa labas nun. Doon ko naalala ang nakita kong ibon na kakaiba kumpara sa mga ordinaryong ibon. Tumingin ako kay Kuya Lester at nagtanong, "Kuya, totoo ba yung aswang?" Natigilan si Kuya nang marinig niyang tanong ko. Dahan-dahan niyang tiniklop ang binabasa. Tumingin ito sa akin nang nagtataka kung bakit ko naitanong ito. Umayos ito ng pagkakaupo at nilagay ang comic sa ibabaw ng maliit na mesa. "Totoo sila, Greggy. Hindi man natin sila nakikita pero nasa paligid lang sila. Nagbabantay na may mabiktima o di kaya may mayanggaw sa mga tao para maging kalahi nila." Sagot naman ni Kuya Ramses. Ayon pa kay Kuya na mas sigit itong naniniwala sa aswang. Dahil minsan naranasan niyang gabihin sa pag-uwi galing sa kabilang baryo. Kasama niya si tatay. Habang naglalakad sa pilapil noon ay bigla na lamang may narinig sila ni tatay na huni ng ibon. Inakala niya umanong isang normal lang na ibon yon. Medyo mahina lamang sa pandinig nilang huni na kanilang naririnig pero nakita niyang binunot ni tatay ang dala nitong itak. Sinabihan niya si Kuya na bilisan ng paglalakad. Dagdag pa ni Kuya na ramdam niya ang pag-aalala ni tatay habang naglalakad nun. Kahit nagtataka siya sa reaksyon ng tatay, ay hindi na lamang siya nagtanong pa. Bagkos ay binilisan ni Kuya ang kanyang paglalakad hanggang makarating na sila sa gitna ng palayan. Tanaw na rin ni Kuya ang bahay namin at ilang kilometro na lamang ang layo mula sa kinatatayuan nila. Nang nasa gitna na sila ng pilapil ay biglang may malakas na hangin ang dumaan sa kanilang uluhan. Agad na sumigaw si tatay kay Kuya na dumapa. Sinunod naman yun ni Kuya kahit na maputik ang pilapil. Habang nakadapa ay nilingon niya sa likod si tatay na kanina ay nakasunod sa kanya. Nakita niyang nakadapa na rin si tatay sa likod. Bahagyang maliwanag pa ang buwan kaya bahagya niyang nahaninag ang paligid nun. Umabot ng ilang minuto ang kanilang pagdapa. Maya-maya ay nakarinig sila ng pagaspas ng pakpak mula sa itaas at nakarinig sila ng nakakatakot na huni ng ibon. Tumayo si tatay mula sa pagkakadapa. Matapang na sumigaw at nagmura. Iwinasiwas niya sa ere ang kanyang itak. Ilang minuto din ang tinagal ng pagmumura ni tatay hanggang sa tumahimik ang paligid noon. Nawala na umano ang huni ng ibon at pagaspas ng malaking pakpak.
Narinig ni Kuya na nagsalita si tatay na tumayo na siya. Sumunod si Kuya at tiningnan ng aming ama nun. Ayon sa kanya ay pawis na pawis si tatay at hinihingal pa sa kakasigaw. Magtatanong pa sana si Kuya pero muli silang nakarinig ng pagaspas ng malakping pakpak mula sa hindi kalayuan. Tumingala si Kuya sa kalangitan. Napahinto siya nang makita ang napakalaking ibon na lumilipad sa may itaas nun. Napakalaki ng ibon na nagmistulang tao nun. Bumalik siya sa tamang wisyo nang biglang hilahin ni tatay ang kanyang kamay at sinabihan na tumakbo ng mabilis. Doon pa lamang naimasmasan si Kuya. Dali-dali na silang tumakbo papunta sa bahay. Halos habol ang kanilang hininga nang makarating nun. Dali-dali daw silang kumatok sa pinto at napabuksan naman sila ni nanay. Pumasok sila at mabilis na isinarado ni tatay ang pintuan nun at ang nakabukas na bintana. Si Kuya naman ay napaupo sa isang upuan habang sapo ang dibdib na humihingal. Tinanong sila ni nanay kung anong nangyari sa kanilang dalawa. Doon nila isinalaysay ang lahat. Dagdag pa niya, sinabi ni tatay sa kanya na aswang ang kanilang naengkwentro sa palayan. Balak silang dagitin ng malaking ibon na yon. Ayon pa kay Kuya na minsan ng mga aswang, mapanlin lang umano. May kakayahan silang magpalit ng kanyuan. Tulad ng pag-aanyo nila ng iba't ibang hayop para hindi sila makilala ng mga tao. Wika pa ni Kuya na kaya nakahiligan niya na magbasa ng kwento tungkol sa mga aswang. Para kung sakaling makasagupa man niya ito ulit ay alam na niya ang gagawin. Agad naman akong natigilan sa narinig at napaisip kung totoo ba ang kinuwento ni Kuya. Malakas pa rin ang ulan ng mga panahon na ito. Sinamahan na ito ng kulog at kidlat. Nagpaalam muna ako kay Kuya na papasok ako sa silid dahil nakaramdam na ako ng antok. Nang makapasok na ako sa silid doon, tinungo ko ang bintana para isara sana. Nang makalapit doon ay dahan-dahan kong pinagmasdan ang paligid na unti-unti nang dumidilim. Sa kakamasid ko ay biglang napadako ang tingin ko sa hindi kalayuan, kung saan may puno ng mangga. Nagulat ako nang makita ang isang ibon na nakadapo sa may sanganon. Ang ibon na ito, katulad ng ibong nakita ko na inasinta ni Lucas sa gubat. Nakatingin ito sa akin. Nanlilisik ang mapupulang mga mata. Bigla akong kinabahan. Tinawag ko si Kuya. Ilang beses pa akong tumawag noon hanggang sa tumungo ito sa silid noon. Lumapit sa akin si Kuya kaya kaagad kong itinuro sa kanya ang aking nakita. Nang tingnan niya ang puno ng mangga, napamura pa siya dahil sa takot nang makita ang ibon sa hindi kalayuan. Agad niyang isinara ang bintana ng aking silid at umupo sa katre. Nakita ko din ang takot sa mukha niya ng mga sandaling ito. Maya-maya lang ay may biglang kumalabog sa bubungan ng silid ko. Animoy may nahulog na kung anong mabigat na bagay mula sa itaas. Nagkatinginan kami ni Kuya dahil sa takot. Nakiramdam kaming mabuti at napatingala sa bubungan. Narinig namin na animoy may naglalakad sa may itaas at malakas na pagaspas ng pakpak. Nasundan pa yon ng nakakatakot na huni ng ibon. Agad akong napasiksik sa gilid ng higaan sa tindi ng takot. Hindi ko namalayan na umiiyak na pala ako sa takot nun. Samantalang si Kuya ay tinakpan ng bibig ko nang sa ganon ay hindi marinig ng kung anong nilalang sa labas. Tumagal pa ng ilang minuto. Narinig namin ang pagaspas ng pakpak na parang lumilipad palayo. Bigla na lang kaming nagulat nang makarinig ng may nagmumura sa labas ng bahay. Kasabay nito ang malakas na pagkatok sa pintuan. Naulinagan namin ang boses ni tatay. Kasama si Kuya Baldo na tinatawag ang pangalan namin. Inakay ni Kuya palabas ako ng silid nun. Pinuksan ang pintuan. Bumungad sa amin si Kuya Baldo at nanay na halata sa mga mukha nila ang tindi ng pag-aalala. Samantalang si tatay naman ay malakas pa ring sumisigaw. Tumila ng ulan ng mga oras na yon.
Matapang na pumunta si tatay sa likod at inikot ang buong paligid. Maya-maya ay nakita na namin itong pabalik na. Bakas sa mukha nitong matinding galit at may hawak pa itong itak. Agad na nagwika si nanay na pumasok na kami sa loob. Habang ako ay nanginginig pa rin sa takot na nararamdaman. Nang makapasok na kami ay doon pa lamang nila ikinuwento ang kanilang nakita sa itaas ng aming bubong. Ayon kay tatay, isang kulay itim na ibon ang kanyang nakita. Napakalaki nito. Mapupula ang mga mata. Nang makita yun ni tatay ay kaagad itong sumigaw na siyang naging dahilan ng pagkagulat ng nilalang na yon. Tumingin pa umano ito sa kanilang tatlo. Gigil na gigil umano ang ibon na ito. At sa maniwala man kayo o sa hindi, nagsalita umano ito. Maghihiganti umano yon. Ayon pa kay tatay, pagkatapos sabihin ito ng ibon ay lumipad na ito paitaas. Sinubukan pa itong habulin ng aking ama pero naglaho na lamang ito sa dilim. Ang hindi nila maintindihan ay kung bakit nagwika ito ng paghihiganti. Gayong wala namang alam si tatay na may kasalanan silang nagawa. Gayon pa man ay sinabi ni tatay na wala itong masasaktan ni isa sa aming pamilya. Pagkatapos nun, hindi na natulog si tatay at Kuya Baldo. Nagbabantay sila na baka balikan sila ng nilalang. Nilagnat ako nun. Mabuti na lang at binantayan ako ni nanay sa aking silid. Doon na rin siya natulog. Kinaumagahan ay masama pa rin ang pakiramdam ko. Mataas pa rin ang aking lagnat. Nangangatog ang aking buong katawan. Nanatili lamang akong nakahiga sa papag. Habang si nanay ay pinupunasan ng basang bimpo ang aking buong katawan. Kahit papano ay bumababa ang temperatura ng init sa katawan ko nun. Pinakain ako ni nanay ng mainit na lugaw. Pinainom ng halamang gamot. Malayo kami sa tindahan kung kaya't wala kaming mabilhan ng gamot na tabletas. Tanging mga halamang gamot lamang ang iniinom namin at mga dahon-dahon ang nilalagay sa noo. Pagkatapos akong pakainin ni nanay ay nagwika siya na si Kuya Ramses muna ang magbabantay sa akin dahil kailangan niyang iluto ang karne na binili niya kanina sa palengke. Tumango ako bilang tugon sa aking ina. Naalala ko ang mga nangyari sa gubat. Iniisip ko na baka yung ibon na inasinta ni Lucas sa gubat ang pumunta sa bahay. Pero bakit ako yung pag-iigantihan niya si Lucas naman yung umasinta sa kanya, di ba? Ilang sandali pa ay pumasok na si Kuya Ramses sa aking silid. Tinignan niya ako habang nagtatanong ng, Craigie, saan ba talaga kayo nanggaling kahapon? Hindi na ako nagsinungaling sa kanya. Ikinuwento ko sa kanya ang pagpunta namin sa gubat nila Lucas sa Tandoy. Maging ang pag-asinta ni Lucas sa kawawang ibon. Sinabi ko sa kanya na ang ibong itinuro ko sa kanya ay katulad ng sa ibong nakita namin nila Lucas sa gubat. Napaisip si Kuya Ramses sa sinabi ko. Maya-maya'y sinabihan na lamang niya ako magpahinga na para umayos ang pakiramdam. Pinikit ko ang aking mga mata para makatulog. Umaga na lang nagising ako. Medyo maayos ng pakiramdam ko noon. At hindi na masyadong masakit ang ulo ko. Bumangon ako at lumabas ng silid. Nadatnan ko si nanay at si Kuya Ramses sa kusina na naghahanda na ng aming agahan. Bagyang nagulat pa si nanay noon nang makita ko. Anak, gising ka na pala. Kamusta na yung pakiramdam mo? Maayos naman po yung pakiramdam ko, Nay. Si Kuya Lester ay saglit na tumingin sa kinauupuan ko. Nagwika na pumunta sa bahay namin si Aling Emily, ang ina ni Lucas. May sakit din umano ang kanyang anak at mataas ang lagnat noon. Dagdag pa niya na nakasalubong din ito ang kapatid ni Andoy sa labas. Ganun din umano ang pakiramdam ni Andoy. Halos sabay-sabay kaming tatlo na nagkasakit noon. Natigil na lamang kami sa pag-uusap nang dumating na si Tatay at Kuya Baldo sa pag. Sabay-sabay kaming kumain. Pagkatapos ay muling umalis si Tatay at Kuya para tumungo na sa koprahan. Habang kaming tatlo naman nila nanay, Kuya Ramses at ako,
nanatili sa bahay.